Tiniyak ng PNP at AFP na solid ang suporta nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y matapos kumalat sa social media na pinagre-resign ang Pangulo ng mga lider ng mga pulis at sundalo. Nasa sentro ng balita si Patrick De Jesus live. Yes, Audrey, pinag-iingat ka ng Philippine National Police ang publiko sa pagbabahagi ng mga impormasyon online. Sa gitna na rin ito ng mga kumakalat sa social media na kinukumbinse umano ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbitiw. Apela ng PNP, huwag magpakalat ng mga pekeng impormasyon kung saan hinahanap na rin ang nasa likod nito at maaring sampahan ng iba't ibang kaso kabilang ang paglabag sa anti-cybercrime law. On the issue of the destabilization, sa ngayon po ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagva-validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. Nirerespeto po natin ang pananaw ng ibang mga kababayan po natin, kasama na po dyan yung mga retiradong miyembro po ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kagaya ng ordinaryong mamamayan. Sila ay may karapatang magsalita at yan ay nirerespeto natin. Subalit ang pakiusap po natin, huwag na po sana nilang idamay ang inyong pambansang pulisya. Pagtitiyak naman ng PNP sa publiko na natili silang apolitical at profesional bilang isang organisasyon alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Kaugnay nito ay pinaigting ng PNP ang cyber patrolling upang maiwasan ang pagkalat pa ng mga fake news. Si PNP ay nagbigay na po ng instruction sa ating anti-cybercrime group para imbestigahan po ito at i-identify po ang grupo o tao behind this. And once ma-identify po, appropriate charges shall be filed. At sa ngayon po ma'am, may mga ilan-ilan na po tayo, initial findings po natin, ay may mga nakita naman po natin sa open sources kung saan-saan po lumabas itong mga ganitong false and unverified information. Sa isa namang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nanatili silang tapat sa konstitusyon sa pagganap sa kanilang tungkulin. Dagdag ni Browner, iisang AFP sa paglaban sa lahat ng banta sa kapayapaan at national security sa ilalim ng pamuno ng Pangulo na siya ring tumatayo bilang Commander-in-Chief. Audrey, hindi ito yung unang beses na nagkaroon ng destabilization na issue, pero kapwa itinanggi na ng PNP at AFP ang mga alegasyon na ito noon pa man. Audrey. Okay Patrick, ito'y hindi basta-basta fake news. Kapag ito'y pinaniwalaan ng publiko, yung stability ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya, ng ating seguridad ay nakasalalay. Ngayon, mas mabigat bang parusa yung kakaharapin sa mga taong nasa likod nito sakaling mahuli sila? Yes, Audrey, nakapaloob na nga sa batas yung mga kaukulang parusa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online dahil noon pa man ay naisabatas na yung anti-cybercrime law. At sa ngayon nga, Audrey, ay hinahanap na yung nasa likod ng mga ng nagpapakalat ng mga ganitong impormasyon. Kaya nga nanawagan ang PNP na kung makikita ito ay huwag nang ipakalat pa para nga hindi na rin mas lumaganap pa yung mga ganitong maling impormasyon. Audrey. Alright, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.